But before we listen to His Word, let me introduce our speaker for this evening. Praise God. I know that God has prepared a message for each one of us through His servant. Ang mag-speak po sa atin sa gabing ito ay isa po sa kanyang tapat na lingkod na dati po siyang nagsisilbi sa South Korea. Pero inalo ng Panginoon na mag-for good siya. But hindi po natapos doon ang kanyang paglilingkod. Nagsisilbi din siya sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar until finally siya po ang inassign ng ating Panginoon no sa ating church sa FBCFI Hilltop, Baguio City. Siya po ang nagpapastor doon, siya ang assigned pastor. At the same time, siya po ang isa sa worship team or worship and healing team ni Bishop Moses. Sila po ang nag-iikot-ikot sa iba't ibang dako kung saan pupunta si Bishop. Diyan sinasama sila. And praise the Lord, dahil hindi lang sa Pilipinas, finally they are here also in Hong Kong and soon be in Macau to also minister to us through this healing crusade. So mga kapatid, let us be ready to receive the message for us na ihinanda ng Panginoon. At please join me in welcoming our speaker for this evening, none other than our Pastor Conrad Tumilas from Marcos, from Camfor, Cannon Road, our pastor in FBCFI Hilltop. Thank you. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we bless your name. Thank you, God, for the strength that you have given us. And even, Lord, for your very word that we are going to hear tonight. Bless each and every one of us, O Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At it is my first time to be here online. And una sa lahat, I would like to give thanks po sa mga bishops po natin for having us here. At even sa bawat isa sa atin within Asia. At of course, andyan na rin po yung mga kasama natin sa Korea. Yurobun, anyong hashimnika. Okay, so ang ating pag-aaralan ngayon ay siguro tamang-tama lang po ngayon. Dahil alam po natin na medyo malamig-lamig po rito sa Hong Kong. At salamat sa Panginoon because isa rin po kami na part sa team at nandito na po kami sa Hong Kong. At maghanda-handa na po kayo, baka next po, baka sa lugar nyo po kami mapupunta. If God's willing. Amen? So, just like what I have said a while ago, medyo malamig-lamig rito sa Hong Kong. And I know some parts ng Asia malamig-lamig rin. And so, ang ating topic is the signs of being lukewarm. Okay? Signs of being lukewarm. Alam po natin na yung term lukewarm, hindi po ito nagagamit sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Kundi nagagamit po ito sa mga Kristiyano na maaaring mainit-init sa pananampalataya sa una, pero dahil may mga dumarating na pagsubok, hindi na kayanan na suliranin, kaya kung minsan ay nagiging malamig na po tayo sa ating pananampalataya. In the book of 2 Corinthians chapter 13, verse 5, sabi niya po rito, that examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Yan. Kaya, bawat isa po sa atin rito, we have to examine ourselves po. Hindi po yung mga kakilala po natin, hindi po yung katabi natin dyan, kundi tayo mismo. Ay baka mamaya may mga sintomas na pala na tayo ay nagiging malamig sa ating pananampalataya sa Panginoon. Siguro marami siguro tayong rason, mapag-aralan na kung bakit ano ba itong mga signs. But in the book of Revelation, particularly po sa chapter 2, in chapter 3, dito po natin makikita yung the seven churches.
And as we know that in these 7 churches, may dalawa doon na church na wala pong nasabing ating Panginoong Jesus. And that is the church of Smyrna and the Philadelphia church. Pero sa mga ibang churches, meron po. Although yes, they claim to be Christian, they claim they say that they know God, pero meron pong mga nakikita ang ating Panginoon na hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. And so maganda-ganda po na atin rin po itong pag-aralan dahil even sa yung mga 7 churches na ito, hindi lang po ito basta-basta na nandito. Even po yung chronological pattern niya, from the church of Ephesus down to the church of Laodicea or Laodicea, talagang ganun po yung pattern niya, yung chronological arrangement niya. And even, meron rin po tayong mapag-aralan, just like the history of the early church at yung unang church hanggang sa huling church. Now as we see, in the church of Ephesus, we start, number 1, na rason rito why ang mga Kristiyano po ay nagiging lukewarm. So what are the signs? Of course, very obvious, sa church of Ephesus. Sabi niya po sa Revelation chapter 2, verse 4, that when we abandon our first love. Nagiging sinyalis po ito pag tayo po, if we abandon our first love. Abandon, I should say. No? Sabi niya rito sa verse 4, yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Ano pong nangyayari sa atin if we tayo po ay nanlalamig sa ating pagmamahal sa Panginoon? Makikita rin po natin na sign here is isolation. We isolate ourselves. Nung elementary po kami, meron pong mga kaklase, maaaring kung minsan ako na rin yung isa doon na sinasabi nila na lulubog, lilitaw. Ano po yung ibig sabihin ng lulubog, lilitaw? Kung minsan nag-a-absent, pawala-wala. Now, even rin sa church po natin, kung minsan dito mo rin makikita na you are being in the sign na nagiging lukewarm if you isolate yourself. Diba? Meron po tayo kahit pa nga sa church, even as pastors, we know our congregation. Alam po namin yung mga lulubog, lilitaw. Diba? Kahit rin po tayo, mayroon po tayo napapansin na, dati-rati naman, maaga-aga pa. Pero ngayon, nagiging late na, tapos hanggang lulubog, lilitaw. And then after that, they will isolate themselves. Mamaya, hindi mo na nakikita sa church. And then, hindi mo na, talagang, andun na lang, sa kanila, andun siya, nagtatago. Another, if we just want to go with friends rather than with our church mate. Di ba? Napapansin rin po natin yan. Lalo na yung mga young people, sa atin sa Pilipinas. Alam mo rin yung mga young people mo kung talagang yung on fire sila, talagang palagi silang nasa church. The fellowship with their own young people. Pero kung nakikita mo, wala na, hindi na siya nakikipag-fellowship sa young people, and then mas ginugusto na lang na makijoin sa barkada. Diba? So, yan, it started when you lose your first love. And then, ano pa? If we choose to go to birthday party rather in Bible study. Diba? O minsan, dahil rin po tayong mga kakilala, quote in the act, na pag ganito, pag tinatawagan mo, kaya kadalasan kaming mga pastor, minsan hindi namin alam kung tatawagan namin o iti-text namin sila. Kaya mas maganda sa messenger kasi kung minsan nakikita mo kung nakasin yun. Pero ngayon na, meron na, hindi na lang nila binubuksan. Okay? O kung tinatawagan mo sila na wala yung isang ring, inaangat ka agad. Di ba? Tapos pag sasabihin mong, pag
nakausap mo siya, free ka ba ngayon? Bakit po? Yun ba, hindi, tinatanong pa, abay, ko na. Okay ba? Pagsabihan mo na meron tayong pupuntahan na Bible study, halata muna, ang dami ng rason. Pero pag sinasabi mo, may birthday ngayon, saan? Yun na kaagad yung sagot. Ano? Sino? Kailan? Ganun na. Okay? So yun, nagiging yung mga sintomas na yun. Okay, so ano pa? From overcomer to bench warmer. Dati-rati may mga ganitong Kristiyano, no, na even nauuna pa sila sa church na nagtitestify ng kabutihan ng Panginoon. Kumbaga, halos lahat rin ng ministry sa church, sinasalihan niya. Pero, dumating ang time na andyan lang naman siya nakaupo. Kahit pa nga pag-opening prayer mo, hindi na siya ayaw na niya mag-opening prayer. Okay? Kaya yun. Just like the church of Ephesus, ito yung hinahanap ng Panginoon. Even though they have discernment, they have hard work, perseverance. Diba? Sabi niya, I know that you cannot tolerate wicked men, sabi niya. And you have tested those who claim to be apostles. They have discernment. Pero I have this against you. You have lost your first love. That's why we have to check ourselves. Kumusta po tayo ngayon? Diba? Nag-reflect rin kahit tayo may mga asawa. Diba, Brother Malbert? Nung una-una, nalinilagawan natin yung mga misis natin, talagang hindi tayo nag-aaksaya sa oras. Hindi pa tayo kumakain pag wala pa sila, di ba? Nung unang-una. Kumbaga siya yung priority mo. Pero ngayon, pag sumakay kayo ng jeep, napuno yung jeep, sumabit ka na lang, tapos sasabihin mo, magkita na lang tayo sa paradaan. Nabati iso na niya. So, it seems so funny, pero paano kung ginagawa natin yan sa Panginoon? Nung una-una, we have that excitement. Meron yung saya, galak na pananampalataya sa Kanya, pero kumusta ngayon? Diba? So one sign of being lukewarm is when we abandon our first love. Number 2, makikita po natin rito sa churches of Pergamum and Thyatira, no? Na ang nakita po ng Panginoon na nakakulangan ng churches na ito is still meron pa sila yung ugali sa paganism. And of course, number 1 yan is sexual immorality. No? Yan talaga ang kahit na ngayon, even Apostle Paul, when he is warning mga churches, lahat ng mga churches na pinupuntahan niya, number 1 na warning niya is about sexual immorality. Yeah. So number 2, when we still have the desire of the sinful nature rather than living in spirit. O meron pa yung pagnanasa, no, sa mga kamunduhan, no, sinful nature rather than living in spirit. Yan po ang church ng Pergamum. Parang self-check lang po sa atin ito. Just like ngayon, minsan, we love our cellphone more than our Bible. Yes. Lots of us, nagiging biktima tayo rito. Unang-unang pagising po natin sa umaga. Jesus, ikaw ang parang kanta yun, ano? Pagkagising sa umaga. Pero, totoo nga, pagkagising sa umaga, anong una-una nating hinahawakan? Yung cellphone po natin. Nakakukonsensya, no? Na we have lots of time sa cellphone po natin. At hanggang parang nahihilo ka na, no, sumasakit na yung ulo mo, ay, nasubran ko na pala yung pag-cellphone. Gusto mo nang matulog, hindi ka pala nakapag-pray.
Kasi ang ginawa mo na lang, thank you Lord, amen. So, we treat our cellphone, we love our cellphone more than our Bible. Kung minsan pa nga mas maganda yung cover ng cellphone natin kisa sa Bible natin. Or you love your body more than your soul. Why? You adorn your body with costly things, but don't give much spent to nourish your spiritual life. Nagagastusan po natin ng mga mahal itong katawan na ito. No? But if we will spend, kahit man lang na magagastos ka siguro, ganito, pag may mga seminar na ito, no? Meron pa yung mga iba na magbibigay sana si amo ng overtime para hindi na lang ako makapag-seminar. Oo, karamihan yan sa Korea. Kasi doon ako nanggaling Hindi ko naman alam dito. Ewan ko lang kung baka mas malala pa rito sa Hong Kong. Di ba? Kasi pag alam po natin na holiday, double pay yan. Oh. Pero pag pupunta ka sa seminar, hindi ka na nga magda-double pay, magda-double offering ka pa. Di ba? Pero pag tutuusin po natin, mas marami pang ginugugol natin na oras, pera sa ating katawan kaysa po sa ating spiritual life. So that is a sinful act. Ito po ang isa rin na characteristic ng mga Koreana doon sa South Korea. Talagang ure lang ipalkat da 80 milyon dito Europa da. Won. Pag tinitingnan po natin yung mga Koreana, halos magkakamukha sila. Pero pag naghilamos yan sa gabi, ayon, makikita mo na yung tunay na mukha. Just one day. Kaya kayo, manungay iti mapmapan dito Europa yung laang, may salangal daw, diramusan yung tumatlaang, bigat, maawan manat. Sayang lang ang pera ko, binili ng lubo. Diba? But about on spiritual things, wala po tayong nagagawa. Alam niyo sa Pilipinas ngayon, ang dami nang natatawagan ngayon ng sir, ma'am, gano'n. Pag nagdi-deliver si Shopee. Oo. Minsan nga pati nga yung anak ko minsan na-memorize na ng nagda-deliver ng Shopee. Lahat ngayon kahit na hindi pa nabubuksan yung na-order, may parating pa na order ulit. But when it comes sa spiritual life po natin, we are doing, wala lang. And that is the church of Thyatira. Even sa buhay po natin, no? It's like in our life, minsan, when we go where the current goes, no? Social media, kung ano po yung trending. Minsan, mag-iingat rin po tayo. Kasi pag ano yung trending ngayon, parang ginagayan po natin. Ito yung ayaw na ayaw ng Panginoon sa mga Israelite people during their time. Kasi ang ugali ng Israelite people, gaya-gaya sila. Pag pumupunta, if they conquer or pumupunta sa isang lugar, at nakikita nila kung paano sumasamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, tinatanong nila, paano sinasamba ang iyong mga Diyos-Diyosan at gagawin rin namin. Minsan, tayo rin. Ano ginagawa ng worldly ay ginagawa rin po natin. We go in the flow. We still have that desire of sinful nature rather than living in spirit. So number 3, 4 lang po ang ating pag-aaralan ngayon.
In the Church of Sardis, kaya makita po natin, ano po yung nakita ng Panginoon sa Church of Sardis. Marami rin naman ang nakita ang Panginoon, no, sa church na ito. Pero in Revelation chapter 3, verse 2, sabi niya rito, wake up! Strengthen what remains and is about to die. Kumbaga, it's about spiritual slumber. Hello? Uray tupay tadta, pag pumupunta ka sa church, at dangad tati makaturturog, nagdangag iti mensahe. Apay nga ta? Yeah. Subukan mo na pumunta sa church. Pag sa praise and worship naman, na DJ tinangatuti lagto na. Mataas yung tag mo talagang, baga parang very energetic ka. Pero pag minsahe na ni, natukol mo di, uray pa yung natukol, di, kas ano pa yung when it comes sa spiritual slumberness. Ano? Anong ibig sabihin ng spiritual slumber? Yung wala ka ng desire to do ministry. Ang dami ka ng rason. Diba? Ganun talaga pag naaantok ka. Subukan mo rin yung pag naaantok ka, hindi ka maka-function. Kahit na maganda yung pinapakinggan mong mensahe, makaturturog ka, haan nga sumrap. Gaya rin sa ating spiritual life, kung kahit na maganda naman yung gagawin mo para naman sa Lord, pero nawawalan ka na ng gana. Diba? Another, we refuse to be encouraged. May mga Kristiyano na ganyan. Uray no kas ano nga encourage siya. Ginagawa mo lahat para ma-encourage, pero bakit ayaw niyang ma-encourage? Minsan, anya ti kastak na ta dito. So, masapol nga naanos lang ta iti pastor, ta ipakat man na mo iti, anya nga, mabalin na ta. Haan lang nga may saka style. O minsan, parang subukan mo rin na maging stricto, pero parang hindi nuubra. Subukan mo rin na medyo inayadam mo ti eksao, di ba? Parang yung, hello, kuna tapos nandakamat lang ang panpansin, kasi lang maumakan. Stuck dito, ayahan mo din ang ma-encourage. Or there are Christians that they have lots of talk, but wala namang action. Just like church in Sardis. God has given them warning. Strengthen what is remain. Bumangon ka. Minsan, masapol na tamat nga makigtot nga iti Kristiyano, nga ada iti kastoy nga sitwasyon. Now, in number 4, ito na po yung ultimatum. Kaya, pagdungo na, talagang you have lost your first love, wala ka ng gana sa church, gusto mo ginagawa yung mga, yung mga ginagawa ng sinful nature, instead of doing spiritual things, kaya ganito talaga ang kahihinatnan mo. Lukewarm Christian. Alam nyo, in the Church of Laodicea, meron pong gustong ipakita ang Panginoon ngayon. Even today, lot of church today na parang akala nila, baga, when spiritual things are equated to financial blessings. Anong ibig sabihin nun? Just like Laodicea Church. Yung feeling na nila na, kumbaga, they say that they are more spiritual because they are financially blessed. Maalay di jay? What? So, ano nga minsan ko dadagiti Kristiyano ngay nga andang madaldala, iti aramiden da, kaputa at dalat ta iti kwarta kat, kung nadagit di nga, they are more spiritual. And this is dito iti sitwasyon, iti Laodicea Church. But our Lord Jesus
Sabi niya, you say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, blind, and naked. Anong ibig you do not realize? Kumbaga, naulaw dan. No? Their focus is on blessing, their focus is on blessing, but not the giver. This is the lukewarm church. And this is the ultimate result from forsaking your first love. No? Being a compromised Christian. Sa madaling salita, they have lost their salvation. Way nga, ada iti, kung kumustam, iti may sakakabsat. Kumusta ka? Ayo, ganito nga, medyo hap-hap. Yan, kumusta ka? Ayo, medyo hap-hap, ti pamati na. Diba? Alam nyo, in terms of, siguro pag tatanungin kanila na, naaantok na ka na ba? Gaya ngayon. Naaantok na kayo? Oh, yeah. Oh, maaaring hindi ba? Meron nagsabi na, medyo. Di ba? Pwede yun. Maaaring sabihin mo, hindi pa. Oo, naantok na ako. Meron magsasabi rin na, medyo ako naaantok. Pag tatanungin kanila na, napagod ka na ba? Napapagod ka na ba? Oo, napapagod na ako. Hindi pa ako napapagod. Medyo napapagod ako. Pero, pag pumunta ka sa magpa-examine, either alam mo yung pregnancy test, meron ba nagsabi na Dok, kumusta? Medyo buntis ka. Meron ba? Wala, ano? Either sasabihin na negative or positive. Kaya the same. Pagtatanong, kumusta ka? Medyo-medyo. Okay. Walang medyo-medyo na Christian. Actually, this lukewarm church salang ayaw-ayaw ng Panginoon. Kung sabihin, tingnan nyo rito, no? I know your deeds, sabi niya in verse 15. You are neither cold or hot. I wish you were either, one of the other. Mas maganda ka kung cold ka na lang sana or talagang hot. Ayaw niya talaga yung mixture. Because you are lukewarm, neither cold, hot nor cold, I am about to spit you out in my mouth. Look at that. Apay nga tanga, dito pa lang, ito yung slangay nga na example niya po Diyos. I am about to spit you out of my mouth. Alam nyo, sino bang dumura sa inyo tapos binalik nyo ulit? Daba? Into pram tapos sinublimanan? Awan? Kung baka kaslangay nga, ay, kararyak dito nga, apay nga, ito pram tapos bliyam. But ito po ang kumbaga ginawa ng ating Panginoon na illustration. Na if I have already spitten you out of my mouth, sorry ka na lang. That's why it's very dangerous to be a lukewarm Christian. Now, if we go in the last part, every time that we will go sa mga noon, if we will be having our concert crusade, and then after that, we will be having altar call. Ito po yung ginagamit natin na verse. No? Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya rito, here I am, knocking at the door. Oh, diba? Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. In that text alone, yes, maganda. Maaring ginagamit natin yan to evangelize.
But if you read the context of that Laodicea church, andun, saan po ang ating Panginoon? Nasa labas. Knocking again. At daman dyan, ang tugtugtog. Laodicea, open the door. I am rich. I don't need a thing. Kunang-kuna dahil dyan. Laodicea, open the door. Kasalamat lang kung kadatayon namin minsan, mga Kristiyano. It is because that we have, nakuha natin yung mga kagustuhan natin. Maaring we are also blessed. Maaring siguro na maganda-ganda yung takbo ng mga karir natin o mga lahat. Pero, nasa labas na pala ang Panginoon. You remember the song? Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know that the King is the resident there. But in the context of Laodicea, iba na yung nasa puso. Kaya kumakatok uli ang Panginoon. That's why this is a lesson to each and every one of us. Maaari na sabihin natin na, I am a Christian. But be careful. If we have this, ng mga sintomas, na iba yung inuuna po natin, we have to wake up. Hello? At, kailangan na bangon kayo, hangag pa iso. Thank you for listening and God bless. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we bless your name. We thank you, God, sa inyong mga salita na aming napakinggan. Ikaw lang po ang aming tinataas. In Jesus Christ's name, amen.